Isa ang patay sa lumubog na oil tanker sa Limay, Bataan, kasunod ng malakas na bagyo at hanging habagat. Madaling araw nang unti-unting lumubog ang MT Terra Nova na may sakay na 17 crew dahil sa malalaking alon sa bahagi ng Nasugbu, Batangas. Bukod sa isang namatay, may 4 din na nasugatan. Sa aerial inspection ng Philippine Coast Guard, may na-monitor ng oil spill 5.6 nautical miles sa silangang bahagi ng Lamao Point. May kargang 1.4 million liters na industrial fuel oil ang tanker. Nakikipagtulungan na raw ang PCG sa mga oil spill response organizations para mapigilan ang pagkalat ng langis. Ayon sa may-ari ng barko na Portavaga Ship Management, nakaschedule itong umalis nitong Lunes pero pinigilan sila ng PCG at Martes na ng gabi pinalayag. Wala pang pahayag ang PCG sa sinabi ng may-ari ng barko. Sa kabila ng banta ng malawakang oil spill, hindi pa masimula ng siphoning o pagsipsip sa langis mula sa lumubog na motor tanker sa Limay, Bataan. Masama pa rin kasi ang panahon ayon sa Philippine Coast Guard. Sa ngayon, oil sheen o oil slick pa lang ang nasa pinaglubugan ng MT Terra Nova. Papunta na rin daw ang isang private salvage company na magsasagawa ng siphoning sa 1.4 million liters ng langis. Posibleng umabot ang oil spill sa Metro Manila, Bulacan at Pampanga kung tuluyang tatagas ang langis. Ayon naman sa Portavaga Ship Management Inc., ang may-ari ng lumubog na tanker, nakatutok na ang kanilang crisis management team para matiyak ang zero oil spill. Nakaabang din daw ang kanilang equipment at may kinontak na raw silang foreign companies para tumulong. Inaasahang masisimulan na bukas ang paghigop sa langis mula sa lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Pero may isa pang aabatan sa banta ng oil spill ang mga otoridad dahil isa pang oil tanker ang lumubog sa Mariveles. Mula sa 2 galon kada minuto, 1 litro ng langis na lang kada oras ang tumatagas mula sa lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Ayon sa salvaging company, naselyuhan na ang pressure valves at high-level alarm sensor ng motor tanker. Bukas, inaasahang sisimulan na ang siphoning o paghigop ng langis. 300,000 liters ang kailangan mahigop para lumutang ang Terra Nova. Pagkatapos, ay hahatakin ito papuntang Pampang para doon ituloy ang siphoning. Paparating po ngayon din yung motor tanker Helena Marie, which is a sister tanker ni motor tanker Terra Nova, in which lahat po nung masasiphon natin ng mga IFOs will be dropped po sa motor tanker Helena. Patuloy ang pagbuga ng water cannon sa nakikitang langis para i-disperse ito. May mga nakahanda na ring improvised oil spill boom na gawa sa balat ng nyog na pangsipsip at harang ng langis. Sa ngayon ay wala pang namomonitor na langis sa baybay ng Bataan. Pero ang mga mangingisda sa Tansa Cavite napansin ng may langis na nakahalo sa tubig at baybayin. Kinumpirma rin ni Governor John Vic Rimulya na umabot na ang langis sa mga baybayin ng Cavite. Sa Malolos, Bulacan, may bakas na rin ang langis sa dagat. May fishing ban sa Limay, Bataan at Bulacan. Bukod sa Terra Nova, isa rin lumubog na motor tanker ang binabantayan sa Mariveles. Pinalibutan ng oil spill boom ang MT Jason Bradley. Dahil nakapagdiskarga na ito bago lumubog, 5,500 liters ng diesel na lang ang karga nito para makatakbo. Bagamat hindi sintindi ng epekto ng diesel ang industrial oil, kailangan pa ring alisin ang laman nitong diesel ayon sa Coast Guard. It will take around 2 weeks for the salvage operations to be completed for this second vessel. Business as usual pa sa Bulungan Fish Market. Sa kabila ng bantang aabutin ang baybayin ng Parañaque ng tumagas na langis mula sa lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Ayos pa naman po rito yung bentahan. Kasi malinaw naman po rito yung dagat pa siguro ko. Si Julius wala pa naman daw na mamata ang oil spill ng pumalaot. Yung meron ho yan, di pati kami, tataran-taran ho kami yan. Ayon sa Philippine Coast Guard, kontrolado na ang tagas mula sa oil tanker. Sa aerial inspection ng PCG sa Metro Manila, Cavite, Bulacan at Pampanga, halos wala nang nakitang oil sheens. Pero ang dagat sa ilang barangay ng Limay, Bataan, hindi naligtas pangisdaan at paliguan base sa water quality test ng DENR. May umiiral lang fishing ban sa Limay pero may ilang napipilitang mangisda para meron man lang maiulam.
Nagtsatsaga na lang kami pa kilo-kilo. Minsan mga 2 kilo, pwede na pambiling bigas. Yun, halos hindi mabili. Hindi mabili yung isda. Kasi nga sa langis daw. Tumal kahit maglako ka. Kung hindi maaabata ng oil spill dito sa Manila Bay, ang tansya ng BIFAR aabot sa 351 million pesos. Ang posibleng epekto nito sa 46,000 mga mangingisda mula sa rehiyon ng Central Luzon, ng Region 4A, maging ng mga fishing community dito sa NCR sa palibot ng Manila Bay. Hindi pa nasusukat ang pinsala ng oil spill sa marine life sa ibang bahagi ng Manila Bay. Meron pa rin siyang mga coral reef areas dyan sa may mouth, may Corregidor, Mariveles area. And meron na ring sightings na mabot na rin doon eh. Diver 1, proceed ka na sa PB1. Copy. Pinatibay pa ang pagselyo sa mga valve at tubo para walang maging problema kapag sinimula na ang pag-siphon o paghigop sa 1.4 million liters ng industrial oil na karga ng MT Terra Nova. It is naturally more sensitive kasi may i-open at palalabasin doon yung oil para i-siphon, 'di ba? May isasaksak, 'di ba? So gagalawin mo yung integrity ng barko. Kapag natapos na ang pagselyo at okay ang lagay ng panahon, bukas ay maaaring magsimula na ang siphoning operations. Inilagay sa state of calamity ang 8 lugar sa Cavite kasunod ng pagkalat ng tumagas na langis na pinaniniwala ang galing sa MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Yan po yung alimasag. Mura, 120 nga lang eh. Punong-puno na po ng langis. Ibinahagi ni Cavite Governor John Vic Rimulya ang video na ito ng mga bagong huling alimasag na hindi nang mapapakinabangan. Umabot na kasi sa mga dalampasigan ng probinsya ang langis na pinaniniwala ang galing sa lumubog na MTKR Terra Nova sa Limay, Bataan. Sa isang barangay sa bayan ng Tanza, nanuot ang langis sa mga buhangin. May mga patay na isda na rin sa dalampasigan, pero hindi pa matiyak kung nangamatay sila sa oil spill. Kailangan po kasi may scientificong basihan para makita kung ito ba ay dahil sa nangyaring oil spill. Alam naman natin ang mga isda ay moving din yan, hindi lang yan dito sa coastal area ng Cavite but the whole Manila Bay. Ang isang residente, nangangambang kontaminado ang nakain niyang isda. Pagkakaway, tinigil ko na rin pagkain ko kasi nakalasa nga ho eh. May lasa. 8 lugar sa Cavite ang inilagay na sa state of calamity dahil sa epekto ng oil spill. May fishing ban na rin sa 9 na coastal towns mula Bacoor hanggang Ternate. Yung mga isda ay may mga amoy at may mga nakita na rin ho tayo na mga alimasag na kung saan punong-puno po ng langis. Ang mga isda naman sa mga palengke ng Bataan, ligtas pang kainin ayon sa BIFAR, pero bagsak na ang bentahan. Nauna po, mga suki po. Sila pa po yung una-una talaga natatakot. Sa publiko, ito naman yung payo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kung gusto nyong bumili ng isda, unang-una, titignan nyo. Kung walang marka ng langis, okay yan. Aamuyin, lalo na yung hasang. Kung wala kayo na amoy na ganun, okay din yan. Inirekomenda na rin ang pagdedeklara ng state of calamity sa buong Bataan. Sa ngayon, hindi pa rin naumpisahan ang paghigop sa 1.4 million liters ng industrial fuel mula sa MTKR Terra Nova dahil pahirapan ang pagselyo sa mga valve ng barko. Ayon sa Philippine Coast Guard, tutulong na ang Amerika sa magsalba ng lumubog na motor tanker. Hindi pa man tapos ang problema sa MTKR Terra Nova at MTKR Jason Bradley na lumubog sa Mariveles. Isa pang barko ang sumadsad naman sa parehong bayan. Abandonado na ito. Ang motor tanker Mirola Una po contains ay diesel fuel oil. Diesel fuel oil is considered to be a light type of oil which can dissipate kapag po nasa dagat na po siya by natural weathering. So meaning po sa init ng araw, alon. Oras ang kalaban ng mga otoridad para mapigilan ang pagkalat ng langis mula sa lumubog na MTKR Jason Bradley. May bakas na ng langis sa baybayin ng Mariveles, Bataan. Dumarami ang mga patay na isda. Gawa ng oil speed po. Lahat po ng panguli po namin, bumaba. Namimiligro rin ang kalusugan ng mga residente. Sa gabi, nahihirapan makatulog yung mga tao rito paano sa tindi ng amoy. Naglatag ng karagdagang oil spill boom ang Coast Guard at inihanda na ang barko magkasagawa ng siphoning operations.
Nagpadala rin ng mga improvised oil spill boom na gawa sa bunot ng nyog na inilagay sa bukana ng ilog. Doble dagok sa mga taga Mariveles ang banta ng langis mula sa sumadsad na MV Mirola 1. Tuloy-tuloy ang oil recovery operations doon. Nangangamba naman ang mga taga Limay Bataan dahil posibleng abutin pa ng 2 linggo bago masimulan ang paghigop ng langis mula sa lumubog na MTKR Terra Nova. Kailangan palitan ng bakal ang canvas na pinantapal sa mga valve ng barko. Pasadya ang paggawa sa metal capping na tatagal ng 1 linggo na ganoon din katagal ang pagkabit. Pagkatapos, doon pa lang pwedeng simulan ang siphoning operations. I would like it to be a little faster. The more time that we give to our salvor, we are certain about the things that we are doing. Hindi po tayo nagmamadali. The better po yon. Sa Cavite, may napapansin na rin daw ang mga residente sa kanilang nahuhuli. Yung isda po na nahuhuli, amoy gasolina. Na mga abogado namin ay pinag-aaralan. File po kami ng class action lawsuit. Sa Bulacan naman, na napaulot na damay sa oil spill, nang huli ang before ng isda. Wala naman daw silang nakita problema, kaya niluto nila at kinain ito. Muling isinailalim sa state of calamity ang Bataan dahil sa epekto ng oil spill. Apektado rin ang mga taga Cavite, kaya hiling na kanilang gobernador, bayaran sila ng mahigit 10 milyong pisong danyos kada araw. Mula nang lumubog ang motor tanker Terra Nova sa Limay Bataan, unti-unti na ring lumulubog ang kabuhayan ni Babylin sa Cavite. Labis na napuruhan ang kita niya sa pagtitinda ng tahong at talaba mula nung mapadpad doon ang langis mula sa Bataan. Kapag naubos na raw ang kanilang paninda, hihinto muna sila sa pagbebenta. Sobrang po siya tumal, hindi katulad po talaga dati. Halos wala pong bumibili. Malaking tulong daw para sa mga tulad niya ang hinihiling na danyos ng lokal na pamahalaan ng Cavite sa mga kinatawan ng MTKR Terra Nova at International Oil Pollution Compensation Fund. Mahigit 10 milyong piso yan kada araw. Batay ito sa tinatayang 350 pesos na arawang kita ng 31,000 na Caviteño na umaasa sa huli mula sa dagat. Ngunit kahit mabayaran yan, pananagutin pa rin daw ang mga may-ari ng barko. Wala ho kaming arigluhan. Kung merong pananagutan na kriminal, mananagot sila. Kabilang sa investigasyon ay kung sangkot ang MTKR Terra Nova sa umano'y paihi o ilegal na pagsasali ng langis ng mga barko para makaiwas sa pagbabayad ng buwis. May ulat kasing may katabi itong isa pang barko habang matagal nang nakahinto sa karagatan ng Bataan. Sa ganung paraan, doon sila nakatenga, naabutan tuloy sila ng bagyo. We cannot make conclusions right now, no? Pero red flag siya. Marin itong itinanggi ng may-ari ng MTKR Terra Nova at may CCTV raw ang barko para maiwasan ang paihi. Samantala, nasa Limay Bataan na ang mga tauhan ng US Coast Guard at National Oceanic and Atmospheric Administration para magbigay ng technical assistance sa mga isinasagawang oil recovery operations. Ang Bataan naman na naunang isinailalim sa state of calamity dahil sa bagyong Karina at Habagat, nagdeklara ulit ng state of calamity dahil sa epekto ng paglubog ng mga oil tanker na MTKR Terra Nova, MTKR Jason Bradley at pagsalsad ng MV Mirola 1. 17,000 mangingisda roon ang apektado ng oil spill. Inaayos na ang pagbabayad ng danyos para sa mga apektado ng oil spill sa Bataan. Nagpulong at iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kinatawan ng MTKR Terra Nova at insurance provider nito. Salvor ng MTKR Jason Bradley at kinatawan ng International Oil Pollution Compensation Fund. Sa ngayon, nasa 31,000 residente at mangingisda ng Cavite at 21,000 mula sa Bataan ang natukoy ng makakatanggap ng compensation. Hinihintay pa ang reports mula sa ibang LGU na apektado ng oil spill at ang report sa pinsala sa tourism sector. Tuloy-tuloy naman ang investigasyon ng NBI sa 3 maritime incident sa Bataan. Ang MTKR Jason Bradley na pag-alamang meron na palang warrant of seizure and detention noon pang 2022. Inaalam ng NBI kung bakit pa rin ito nakapaglayag. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.